Ngayon, sa episode na to ay samahan nyo ako sa mga ilang kaganapan na minsan ay hindi ko na naisasama sa aking mga vlogs. Pero ngayon ay hayaan nyo na muna ako para magkwento sa inyo. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Init. Medyo makulimlim doon. Gusto ko sanang gumala-gala ngayon eh. Kaso, wala si Beastie. Wala din si Mimio. So wala tayong gagamiting motor. Kasi, anong nangyari, dapat di ba isusurprise namin ni Kopi si Angel nung pauwi na kami. Nasa Santa Cruz siya at gabi na siyang umuwi noon. Naplatan. Pero buti naman at naihatid siya pauwi dito. Yun nga lang, iniwan na yung motor doon mismo sa school. Kaya ngayon, pagpasok niya, ang dala niya si Beastie. Ang sabi ko ngayon kay Angel, ipabulkanize na muna doon kung halimbawang may butas. Kabago-bago pa lang naman nung ano natin, nung gulong sa likod ni Mimio, yung dual sports tire ng Shepa. Pero hula ako sumingaw lang yun kasi walang tire sealant na nailagay eh. Pasok! Kaya ngayon, habang andito ako, para may gawin tayo, di paliguan ko na itong mga bulinggit na to. Itong mga batuta na to na makukulit at ang itsura na naman. Tapos ito pang dalawa kong lalaki, kailangan ko talaga pag-room to. Buhul-buhul na oh. Sinong mauna? Sinong mauna sa inyo? Ito muna. Hoy! Inaano mo yung camera ha, Asia? Si bulinggit muna, si Asia. Si Asia muna. Diyan ka muna. Mauna ka. Makulit ka. Ikaw muna ay kailangang tanggalan ng dumi. Diba? Hindi naman malamig Nota mo. Nagiging brown na yung tubig. Grabe naman ang dumi ninyo. Wait lang. Tapos i-deworm na din nga pala kayo ngayong week. At sa next week, yung pangalawang vaccine nyo kay Doc. Pupunta na ulit si Doc. Huwag malikot. Likot-likot mo. Nasa po na, wag na malikot. Mabilis lang to. Kayo, gusto din lalabas ang ingay-ingay nyo sa gabi. Siya nga pala, may kwento ko lang. After namin umuwi ni Kopi, nung pagkagaling namin ng Halhala, ay dumaretso ako sa isang birthday yan sa kaibigan ko na matagal ko na hindi nakikita. Happy birthday kay paring Iris na taga-Pila at yung mga naging classmate ko rin ng high school. Buti na dumating din yung isa kong kumpare. At inaanak ko kasi yung anak niya rin, si kay PJ, na talagang laging nanonood sa akin yan, yung mag-asawa. Maraming salamat bro, nagkita ulit tayo. And alam mo yung kahit na matagal na kayong hindi nagkikita, hindi kayo nagkakasama or nagchat-chat sa message, sa mga messenger, kasi nga may kanya-kanya na kaming pamilya na kailangan naming mas unahin. Napakasarap sa pakiramdam na makakwentuhan ko ulit yung mga kaibigan ko na yon. May kanya-kanya kaming kwento na hindi namin alam. Siyempre, hindi naman lahat ipinopost sa social media. And hindi naman lahat isinasama ko rin sa vlog. Kaya hindi porket hindi kayo madalas magkita or hindi kayo madalas magkakwentuhan, hindi na kayo magkaibigan. Ang kaibigan naman kahit ano pang sobrang busy niyan. Pero pag sa araw ng pinakamahalaga sa tulad ng kaarawan mo, hindi ka malilimutan batiin yan. Banlaw. Tapos na ikaw. Kahit ang papaliguan ng daddy mo. Yan ang papel ng isang per parent. Bunas maigi. Wala na akong upuan, tayo-tayo na lang tayo. Papakabait ka doon, ha? Masyadong excited na yung bagong magulang nito ni Asia. Nag-chat sa akin kung pwede na raw makuha nitong August 17 yata yun. Basta maaga Sabi ko, hindi pa po pwede. Kasi, kailangan pa siya ng second dose ng vaccine, ng 5-in-1. Tsaka i-deworm pa. Ayoko naman kasi na ilabas agad siya, ibiyahe, tapos doon pa makakuha ng sakit kung kailang naibigay ko na. Di syempre, di naman tayo gano'n na maipamigay lang. Mairehome lang tong mga alaga ko. Ang gusto ko,
maalagaan sila ng maayos, mahalin sila ng ayos, at lumaki sila ng healthy. Hindi yung basta lang maipamigay or yung iba basta lang maibenta. Kumbaga, although alam naman nila na hindi pa vaccinated, walang panlaban sa sakit. Kasi meron din ako isang nakachat, siya naman yung kay Milo. Ang sabi niya, yung dati nga daw nilang alaga na inampon, nagkasakit. Tapos nung kinokontak na yung kung saan nanggaling yung alaga nila, hindi na makontak. Mas gugustuhin ko pa nga na kung halimbawa gusto nyo ibalik to, halimbawa yung nagkaroon ng problema, gusto nyo ibalik sa akin, okay, sige, tatanggapin ko, babalik ko yung pera nyo. Wala namang problema sa akin yun. Pero hindi naman yung sa kalagayan na tipong naka-1 taon na sa inyo na inalagaan nyo, tapos tsaka nyo lang malalaman na may sakit. Siyempre dapat, bago pa lang nyo tanggapin, alam nyo na dapat na kompleto sa vaccine, diba? Talagang healthy yung alaga bago nyo kunin. Uy, mabili, tutuyuin na. Tingin nga yan, si Asia. Ikaw ba si Asia? Parang ang laki mo agad, ang bilis mo lumaki. Ikaw ba? Tingnan ko ako, ikaw yung babae. Ikaw nga. Ikaw nga ang Asia, ang hawig ni Kopi. Baka maging gala ka rin pag nakaranas kang gumala, ha? Tingnan nyo, napaka-cute, Ganito na itsura niya ngayong bagong paligo na. Asia, hi sa mami mo. Gusto ko na raw makita. Bango mo na. Sino susunod? Sino to? Sino tong isang to? Tingnan ko nga. Pag ito yung babae, ito ay si Brandy. Ikaw nga. Tingnan nyo. Before, bago liguan, ito ang itsura ni Brandy. Dungis. Makikita nyo yung after. Tingnan nyo ngayon ang after ni Brandy. Ano, Brandy? Okay na? Mas gumanda ngayon siya, tahimik. Tama. Ganyan lagi post niya, magkano yung dalawang paa sa harap, Brandy. Naturuan ka kung paano mag-post ng Mami Angel mo, Bango na. Next. Behave lang, ha. Sinong next? Ito, madungis na to, ang itsura, Si Mickey, nanggigitata. Ito ay si Bailey. Bailey ang pangalan nito. Ito yung before niya. Itsura, Itsura mo. Tahimik, pero paggabi ang kukulit. Napagod na ako, Pangatlo pa lang to, Si Bailey. Ito na itsura niya after maliguan. Pogi na. Pogi na ikaw? Say hi. Pogi na po, at mabango na. Ito yung sinasabi ko sa inyong kailangan handa kayong mag-alaga. Yung tipong, etong pagpapaligo pa lang nakakapagod na. What more? Kung madami pa. Tapos, syempre kailangan handa rin yung bulsa nyo. Yung mga kailangan nito. Mas mahal pa nga yung pagkain nila kaysa sa pagkain ng tao Kaya ang tako-tako mo. Next. Ikaw, Milo. Milo. Ikaw. Pakita ko itsura. Before. Ni Milo, ang tsura naman. Antot! Liligo na, ha? At hindi lang sa pagkain dapat ready bulsa nyo. Pati sa pagpapadoktor. Mas mahal ang pagpapadoktor ng mga alaga kaysa sa tao, sa totoo lang. Kaya kailangan alagaan talaga sila mabuti. Ligo na ikaw. Kumakawag-kawag yung buntot, Excited! Kumakawag-kawag ang buntot. Tapos na ang pang-apat. Milo energy drink. Ano ka ba? Magji-gymnastics? Papaturo ka sa lola mo? Kay Lola Mer? Ha? Magiging si Carlos Yulo ka na rin? Tatambling-tambling? Kaya Milo pangalan mo? Okay. Sarap mo namang amuyin. Ang bango na. Hindi na maangot. Ano yun? Ito na. Isa na lang. Si Bubbles na lang. Hoy, ang nag-iisang puti. Aliga rito. Triple color. Or tricolor. Itsura mo. Tamo. Hindi ka na puti Dirty white ka. Kailangan ka ng paliguan. Last na lang. Nakakapagpahinga na ang daddy mo. Tingin ka. Before. Okay na. Tuyo na ikaw. After ni Bubbles. Puting-puti ka naman ngayon. Puting-puti. Bango.
Sana laging ganito, mabango. Ano? Hindi naman pwedeng laging liliguan. Tama, ba't natingala ka? Ang tinitingnan mo sa taas. Ang tinitingnan mo doon. O, kunti pa pala. Medyo basa-basa ka pa. Tingin nga. Maganda na ba yan? Tingin nga. Oh, tingin ka. Sabi mo, ganda na po ako. Oh, sino yun? Sino yung maingay na yun? Ano yun? Tinaihan ka sa mukha. Sinong tumahay sa iyo? Wala, kaliligo mo lang. Kaya pala kanina pa siya ingay na ingay. O, diyan ka muna. Oh, tama, kaliligo mo lang. Sinong tumahay sa mukha? Oh, may tayo ka agad. Walang nga ka. Anong laro yan? Tinaihan agad sa mukha, oh. Sino? Sino may gawa nun? Magsabi na. Ha? Sino? Sino tong nataihan na to? Kaya pala kanina ka pa maingay, Brandy. Tinaihan ka pala sa mukha. Yan, ang isa pa, kailangan yung pagandaan. Dapat sanay kayo sa mga pupu ng mga alaga nyo. It's either yung pupulutin naman, pwede ka naman mag-plastic sa kamay. Pero ang ganito, oh, hiliguan ko ulit to. Ay, nako, imbis na tapos na ako. Sa wakas, natapos na for the second time around. Ano, naligo ka ulit nang wala sa oras. Kalandyang yan. Sino kaya yung tumaing sa mukha mo, no? Napakabad. Lilinisin ko na yung inyong lagayan dyan ng pupu. Toto ko na sa inyo yung electric pa nyo. Magpahinga. Matulog, ha? Matulog. Sino hinahay mo dyan? Ha? Makabait dyan, ha? Malapit na kayong pumunta sa mga bago nyo magulang. Next! Sino liligo? Sinong liligo? Moka? Liligo? Takbo agad eh. Pag sinabi liligo, takbo agad dyan. Kahit si Kopi. Kopi! Nanay! Sino liligo? Sige. Okay naman. Liligo ko muna itong tatlong malalaking babae ko. At mamaya, pagdating ni Angel, ididiwam naman itong mga batuta na to. Bago ko pala malimutan, kailangan ko nga palang painumin muna ng gatas to. Mga napagod din yan. Nauhaw yan. Buti ka mo, nakabili na pala ako sa Shopee. Nakakita ko ng bagong gatas nila. Ito, 1 kilo. Mas madami. Tsaka mas mura, makakamura kaysa dun sa pailain lang grams lang. Ayan, Milk One yung pangalan, no? Dahan-dahan at bagong ligo. Baka mabasa na naman. Sa ilalim ka na naman, Asia. Umalis ka dyan sa ilalim, hindi ko maibaba. Ayan, yan. Yan, ganyan lang. Pagod. Mami, niliguan ko na yung 5. Wow! Ang kapal! Ang balahibo! Diba? Pogi, tsaka gaganda. Wow! Kain mo na. Sige, kain mo na. Ano nga pala? Yung the worm, mamaya. Meron na. Kukulangin ba yun? Kulang yun. Hindi yan sasapat. Kulang yan? Kasi kukulangin sila sa timbang. Oo. Ito, kulang yan sa timbang. Sa dapat, pag diniwarm mo sila, sabay-sabay. So, meron kang binili. wala pa. Bibili na lang ako ulit. Bukas na lang. Bukas na lang pala. Tatakpan ko muna sa biscuit. Hoy. Di mo nasasama. Mamaya na lang pagbalik, hatid lang mami. Ha? Saan na doon si Mimi doon sa likod doon? Asa na kayo nung nagtulak ka, nung naanong mong plat? At edi dito mo lang tinulak. Tingnan lang natin. Ay nako. Kapapalit lang ng gulong nito eh. Mga anong oras pa nagbubukas yung ano dyan? Nasaan yung pito? Lumubog? Oo nga. Yun nga ang kaya hindi ko nahanginan. Nawala yung pito. Siya, mamaya ko na ipapagawa yan. Yung gamit mo. Mamaya na lang babalik. Bibili din muna ako ng tar sealant pati. Kanina nga pala naghangin din ako dito. Huwag basta-basta gumamit lang ng gumamit. Matuto ring mag-alaga ng ginagamit. May butas siguro. Ayun yung tar sealant Maano yung tar sealant. Lumalabas. Pero okay na kaya ito. Mukhang matigas pa naman Kanina kasi naramdaman ko parang ang lambat-lambat ng gulong. Tumigil kami, tiningnan ko.
Nagbabawas ng hangin. Kanina, ano to eh, 20 PSI eh. 25 eh. Ngayon, 30 na lang. Ayan, 33. Pagkaya nabawasan pa ng hangin, may butas to na hindi na kaya ng tire sealant. Good morning mula dito sa Liliw. Maaga ko nga hinatid si Angel at para anuhin ko tong si Mimio. Sobrang aga pala natin. Mag-alas 6 pa lang pala ng umaga. Gan talaga pagka kailangan nating kumilos. Kailangan nating maghatid at walang ibang gagamitin. Kasi kung hindi ko ihahatid si Angel, magko-commute ako. Magkano rin ang pamasahe sa commute? Hindi pang gasolina ko na lang. 'Di ba? Mas malayo pa mararating ko pagka naggasolina ako ng motor. Kaya ngayon, mamaya ko yan babalikan. Dahil sarado pa mga shop ng ganitong oras. Wala naman nagbubukas ng sobrang aga na shop. Diretso na muna tayo uwi. Mamaya naman pagbalik ko, isasama ko naman muna si Kopi. Para kahit pa paano maigalo ko naman dito dun sa may Brenas Farm. Para pagkagawaan ni Mimi ay okay na. Bibili pa nga pala ako ng pang deworm. Para dun sa 5 batuta. Tara na muna. Ito, post stop. Sarado pa. Wala. Siya. Diretso muna tayo ng bahay. Papakain pa ng mga batuta. At nilima. Ito na yung ilog. Hinihila na naman ako ng ilog. Parang gusto ko na namang maligo sa ilog na to. Yung pinuntahan natin nung last time na kami ni Kopi. Sarap maligo sa ilog na yan eh. Ganda ng araw Ganda ng pagsikat May kwento ko nga pala. Kagabi, pagkarating ni Angel, hindi nga namin na-deworm yung 5 batuta. Naimbitahan kami ng kaibigan. Isang kaibigan na taga dito sa amin, na nasa Canada na. Umuwi lang siya dito sa lugar namin. Yung kumbaga pag magbabakasyon. Naimbitahan kami na pumunta dun sa bahay para magsalo-salo. Nagulat lang ako kasi hindi ko alam na pinapanood pala niya ako. Sabi niya nga parang kilala niya nga daw ako. Kasi yung bahay niya na nandito sa amin sa lugar ay ito. Yan, yung malaking bahay na yan. Yung mataas na yan. Pag dumadaan ako lagi dito, lagi kong tinatanaw-tanaw yan. Kasi minsan, curious ba? Yung tipong, ano bang itsura ng na yun? Nung bahay na yun, pag pumasok sa loob. So, kagabi, napasok ko. At ang laki, dun pala talaga. 5 floor pala yun, 5 palapag. Tapos yung pinakataas, doon kami kumain. And maraming salamat nga pala kay Kuya Oman, kay Kuya Norman Nograles. At saka syempre, maraming salamat kay Kapitan. Kasi siya yung naghanda ng ng pagkain, yung kinain namin kagabi. And syempre, maraming salamat din sa laging panonood, sa pagsuporta sa akin. And nakakatuwa naman kasi na kung saan nga daw ako nakakarating, parang nakarating na rin daw siya doon sa pinuntahan ko pagka nanonood siya. Tapos nagulat ako na may binigay sa aming regalo. Kaya maraming salamat and sa masayang kwentuhan at tawanan. Kasi mga ilang araw na lang siya mag-i-stay ngayon dito at buti na nga lang ay naabutan niya ako na walang biyahe. Kaya nagpang-abot kami. Ako naman, pagka talaga namang wala akong biyahe, nandito lang sa bahay at may nag-invite sa akin, pumupunta naman talaga ako para makita ko din syempre at makakwentuhan yung talagang mga sumusuporta sa akin na laging nanonood. Halos parang alam na niya lahat ng mga nangyayari sa akin Kumbaga yun na rin yung paraan niya para makibalita ba, diba? Dito sa amin, sa lugar niya. Sa sobrang dami ng kaibigan niya ni Kuya Oman, ako, araw-araw, lagi may bisita. Na sobrang bait ng tao na yan. Kaya maraming salamat kay Oman. And hindi rin niya kasi nakalimutan na buong pamilya ko yung kasama. Nanay ko at saka syempre yung asawa ko si Angel. Thank you talaga. Yan yun. Wait lang. Malapit na yung pagkain nyo. Atat na naman itong mga to kumain. Hoy kayo, mamaya kayo kakain tanghalian Kumain kayo kagabi Hoy. Huwag kang umakyat, bumaba ka. Nagiging ninja ka na. Sino ka? Si Milo? Si ano pala to? Si Brandy pala to. Umaakyat. Huwag kang umakyat. Brandy, tumigil. Brandy.
At least mabilis lang makilala ngayon. May mga pangalan eh. Huwag na maingay. Uy, Asia! Papakita pala ako sa inyo na binili ko para magamit sa pang-camping. Kung dati kasi ang gamit ko ay may ilaw akong ginagamit dati sa camping. Isang beses lang nabagsak. Wala na, sira na. Ayaw na magbukas. Yung huling ginagamit ko na ilaw nung magkasama kami ni Gino sa Siroma, ito. Yung solar, ayan. Maganda rin naman to kasi meron siyang ilaw sa, ayan, ito yung sa ilalim. Oh. Tapos ito naman meron din siyang flashlight. And pwede rin natin siyang isabit. Ito, may magnet. Tapos ngayon, meron akong naanuhan na maganda. Nakakatuwa yung itsura niya. Ito, flashlight. Ito yung switch niya. And pwede siyang i-charge through USB Type-C. Hindi nga lang siya solar. Ito ay North Hike. Ang lakas ng ilaw niya, oh. Kita nyo, oh. Tapos, pwedeng hinaan. Ayan, SOS. Tapos ito, oh. Pwede rin siyang isabit. Kasi meron siya nito kahit na umuulan. Lantern, parang lantern na maliit lang, oh. Tapos pagka isang pindot pa nito, kulay dilaw, oh. Para kang mga hunting na naggagamba sa gubat. Ganda eh, oh. Mura lang din to eh. Wala, na-share ko lang. At kahit pa paano meron ako mga gamit na ini-invest para pag camping. Ito, ang dami na nga nito. Bumili pa ako ng trips nito mga alagang to. Para baon nila pag sumama. Amen na lang ulit. Pag babalik natin ng Liliw. At kailangan talagang maayos si Mimio. Hindi pwedeng hindi siya maayos ngayon. Nasama. Hoy, Kopi. Sama ka? Sama ka mamaya. Tama, no? Suddenly, the world I used to know, I see it differently. Alas 2 ng tanghaling katirikan ng araw. Grabe, sakit sa balat. Kaya nag-jacket ako. Yun nga lang, wala akong gloves. Dito na tayo sa Sambat. At bibili nga ako ng pang-deworm ng mga batuta. Ay. Uy, init. Awasan na kaya ng mga estudyante rito sa LSPU, Laguna State Polytechnic University. Alam niyo ba na dati, di pa yung LSPU nung naabutan ko yan eh. LSPC pa. Yung university is colleges pa. High school ako. Laki na ng pinagbago nito. Dati wala pa yan, parang grandstand na yan yung mga anuhan ng audience dyan sa field. Dyan pa ako naglalaro ng ano nun eh, football. Oh, bago lang to. Tapos yung mga building din dito, wala pa yan nung high school ako. Grabe, laki na ng pinagbago. Saka sobrang dami na talaga ng estudyante dyan. Nung high school ako na may mga computer shop dito na nakapalibot, nagkakating minsan. Makapaglaro lang ng Counter-Strike, Red Alert, mga ganun ba laro noon. Malapit lang kasi yung ano rito eh, bilihan ng ito, pet supplies. Dito ako nabili. Lumambot kaya yung gulong natin. Okay naman. Kanina dinagdagan kong hangin, nasa 20 plus na lang yung hangin eh. Pero ngayon okay na. Bili lang ako. All goods, nakabili na ako. Ito yung pang deworm. Maliit lang yung binili ko. Kasi kulang lang naman yung yung isang naandun na maliit lang din. Pagka malaki naman yung binili ko, baka sumobra naman. Tapos, syempre, mga wet food. Dalawa nito, yung pouch. Tapos, 4 na inkan. Kasi pag 4 ang binili, is 300. So, pumapatak na 75 pesos ang isa. Pero kung isang lata lang ang bibilhin, or 3 lata, ang presyo ng kada isa is 80 pesos. Hindi nakatipid din ako kahit papano ng 20 pesos. Dadaan pa naman ako sa bahay. Iwanan ko na lang itong mga pinamili kong to. Para hindi ganong karamihan ang dala ko. Pangalan nga pala nitong binibilang ko is Papizania. Malapit lang dito sa LSPU. Goods, kain nga pala muna ako dito sa May Sambat. Yung lagi kong kinakainan na parasan. Dati, wala pa tong mga building na to. Mga damo-damo pa yan. Ngayon, ang dami ng tindahan tsaka kainan. Tapos yung second gate na yan, hindi pa kami pwedeng dyan dumaan. Hindi kami pinapadaan dyan. Laging dun sa main gate kami. Parang sarpulit maging high school, no? High school, college. Pero college, iba na yun, syempre yun. Pero pinakamasarap talaga, high school life. Wala kang iintindihin kundi mag-aral. Kailangan mo lang mag-aral na maigi. Dati wala pa yan. Yung mismo nakalagay na Laguna State Polytechnic University na yun.
Tapos may nauna pa nga palang pangalan dyan, bukod sa dating Laguna State Polytechnic Colleges. Kung natatandaan ko pa, correct me if I'm wrong ha, Laguna College of Arts and Trade. Kaya dati, ang mga napasok dyan, pagka sumasakay ng jeep, ang sinasabi, pag nagbayad sa jeep is sa trade lang po. Trade. Oh. Sa mga nag-aaral dyan ngayon sa LSPU, kahit itanong nyo pa sa mga nanay nyo or mga lola nyo na nag-aaral dyan dati, na yan ay, ang tawag ay Laguna College of Arts and Trade. Tapos sumunod na yung LSPC, yun yung naabutan ko. Namimiss ko lang na maging estudyante kasi wala kang iintindihin kundi papasok, may baon ka, mag-aaral ka lang. Pero minsan magkakating ka pa para lang maglaro ng computer. Eh yung computer naman, yun yung naging negosyo ko noon eh. Yung pagkakaroon ng computer shop. Yun nga lang, dahil sa pandemic, alam nyo na kung ano nangyari. And karamihan din naman ng mga computer shop ng pandemic halos nagsara. Eh siguro, ito talaga yung plano ni Lord sa akin. Kahit na sabihin mong masakit sa akin na nawala yung shop ng pinundar ko ng almost 8 years, halos magna 9 years eh. 2011 ako nagsimula ng computer shop nun eh. And 2020 nung nag-pandemic eh. Siguro, ito talaga yung plano ni Lord. Di natin alam. Pero magtiwala lang tayo sa Kanya na mas maganda yung plano niya para sa atin. May nakalaang plano. Kaya kayo, sa mga nag-aaral dyan ng high school, eh wag niyong palagpasin na hanggat kaya pa ng mga magulang yung pag-aralin kayo, mag-aral lang kayo hanggang makatapos. Kasi sayang yung panahon na kung ang gagawin nyo lang maglakwatsa, magkating at ilang taong kayong nasa high school, lalo na pag college kasi mas malaki na ang gastos dyan. Yung iba nga, sila na yung tumutustos sa pag-aaral nila ng college para lang makatapos. Kaya maswerte kayong mga nakakapag-aral na kaya kayong pag-aralin ng mga magulang nyo. Galingan nyo sa pag-aaral nyo. Ipakita nyo na deserve nyong mag-aral at pinag-aral kayo ng inyong mga magulang. Diploma o diskarte, parehas. Diskartehan mo na magkaroon ka ng diploma. And kapag ka nagka-diploma ka na, diyan ka naman didiskarte sa buhay kasi real life experience na yung magiging puhunan mo bukod dun sa pag-aaral mo. Pagka reality na yung pag-uusapan natin kung paano ka aasenso. Kain muna ako dito. Tirik na tirik ang araw, mainit mamaya pit ko nito. Laki ng pinagbago nito. Nung dati kumakain ako dito, open space pa to. Di pa ganito kalaki din. Ang kagandahan kasi dito, unlimited condiments eh. Hindi mo na kailangan pumunta kay Diwata para makatikim ng lechong pares. Dito lang eh, solve ka na. Kahit walang soft drinks, tubig na malamig lang, okay na. Kahit hindi unlimited rice pa. May ulit ka nakatikim ng pares ah, nakakain na. Dalawang kanin ka agad eh. Gutom, aba. Ubos. Done in 5 minutes, aba. Tara na at baka oras pa magawa yung si Mimio eh. Ah, init! Yun, hangin. Kailangan ko ng hangin. Busog, aba. Ay, labasan na ng estudyante ah. Oh, dyan lang. At ito yung pagkain nyo, oh. Ayan, ang pagkain nyo. Tapos, yung gamot dito, para mamaya pag uwi, i-deworm. Dyan lang muna, ha? Oh, wag makukulit. Tara. Ang dami natutuwa sa'yo, oh. Ang dami tumitingin sa'yo, Kopi. Mga bata. 3:30 na pala. Baka naman tulugan mo na naman ako, Kopi, ha? Malapit lang tayo. Diliw lang tayo. Sa mami lang tayo. Dinala ko yung pang jumpstart. Baka mamaya tapos na ngang mabulkanize or kung may butas man ha, or maayos yung gulong sa likod ni Mimi oh. Pahirapan namang mag-start. Oh, Kopi. Dito na tayo sa Diliw. Kakanan na tayo sa simbahan. Oh, di ba? Napunta mo na to? Oh. Parang akala mo ngayon ka lang nakarating dito. Titingin-tingin ka sa paligid. Ah, mainit. Buti na lang pala, meron akong reserbang ganito. Yung sa pito. Aba, wala nasagot ah. Punta ka dito, andito si Kopi. Sa'yo muna dadalhin ko sa si Mimi sa paggawaan. Okay. Nandyan sa may simbahan? Oo, dito sa likod. Nakasilong kami. Simbahan? Oo nga, sa may likod yung pinagpaparadahan.
Sumigay, hindi na naman mapakali. Parang gusto mo na naman gumala. Tapos mamaya, tutulog-tulog ka. O yan ang mami, oh. Sa mami ka muna. Yung helmet mo, dali mo, yun. Mamaya, ano ba, ng oras ka ba pupunta rin sa ano? Ha? 4:30. O di dadali mo muna si Kopi kung halimbawa umpisahan ang pagtutulak. Ay, gastos ko pa. Sira niya, gastos ko. Wala, ganun talaga. Dito sa kanto ng Chooks to go. Pwede naman siguro dito. Pag hindi rito, hindi nga. Dito yung mga lumipat na galing palengke. Doon pa susunod na kanto. Grabe. Naku, paakit pa. Walang yaka. Pagkatapos nito, unang kanto. Itong shop na to. Sarado na. Dito ba nagagawa rin? Haga lang, pahinga muna. Hinapon na tayo Yun. Wala na, ito lang no. Ito lang, oo. Lumusot sa mismo loob ng gulong. Masyado palang malaki to dun sa mugs. Hindi pwede. Okay lang, reserva ko lang naman to Ito, double nut na to. Pag to lumusot pa asawa ko na talaga may diferensya pag lumusot pa yan. Wala naman sanang butas. Pambayad? Wala. Hindi ba ka matakot sa sakit dito Sino? Yung si Zach. Sasama ko na yan. Pupunta kami din sa Brenas Farm. Matakot, mabait naman yan. Teka lang, hawakan mo muna. Susi. Wala nga, ikaw taga-sira, ako taga-pagpagawa. Bro, thank you Salamat. Butit napakiusapan kong gawin. Butit lang naman ding butas. Yun. Thank you. Pagkatapos magawa ang gulong ni Mimio ay dumaretso kami ni Kopi papunta ng Brenas Farm. Pero naisip ko na dumaan muna dito sa daan papunta ng Kilangin Falls. Dahil ilang beses na rin akong maakit papunta ng Brenas Farm, itong daan na to ay hindi ko pa lang nakikita kung ano nga ba ang meron dito sa daang papuntang Kilangin Falls. At isang napakagandang tanawin na nakakamanghang makita, lalo na't ito'y panay taniman ng gulay. At hindi kalayuan ay aking narating. Ito pala nakalagay, I love Kilangin. Pag dinare-diretso dito, siguro din papunta sa mismong Kilangin Falls. Ayun may daan doon. Saka na nating yan puntahan. I-reserve muna natin yung Kilangin na yan. At dito ay maganda ang mga makikita. Para ka nasa landing point. Ang daming ngayon, turistang nandito. Jump off station. So dito magsisimula pala pagka ka na ang Kilangin Falls nagpunta. Sige sir, thank you. Sige po. Ayos pala Dito pala sa tinigilan kong to, hanggang dito lang pala ang parking. Mula dyan ay maglalakad na papunta sa mismong Kilangin Falls. Mag-hiking na. Yung kaninang mga turista na nakita natin ay galing doon, naligo lang din naman sila. Tayo labas na muna dito. Ganda rin pala dito, nung mismong point, yung viewpoint ba. Ayun. Pag dinaretso to, ito na yung Brenas Farm. Itong packet na to. Aba, ang tarik na. Kala ko kakapusin na si Mimi yun dun Ang tarik Pero pagkatapos naman ng matarik na yon, ay dito na, malapit na yung mismong Brenas Farm. Parang ito na nga ata yun ito na nga. Ito kasi sa kanan is yung restaurant. Ayan A4J Brenas Farm, Popo and Neris Cafe Restaurant. Aba, may restaurant na din pala. A4J Brenas opening hours. Ayan. Gano'n nga ba entrance fee dito? Entrance fee is 100 pesos. Diretso pa ba tayo o dito na lang muna tayo, tambay? Hindi ko pa rin alam kung anong itsura nung dito pag dinaretso sa sa kalsadang to. Parang medyo nangihinayang ako dun sa 100 pesos Panggasolina na rin kasi yun Gusto ko sanang makita kung anong bago saka na. Gusto ko lang diretsuhin tong kalsada na to kung anong labas nito, kung may lalabasan ba or anong dulo nito. Tingnan natin. No, Kopi. Ito na rin pala agad yung dulo mismo nung daan. So dito ay lakad na lang. Lalakarin na lang ng tao.
Siguro dito may daan talaga dito na pa-landing point. Yun nga lang aakatin mo. At may nakalagay dito na Mount Banahaw, San Cristobal, Protected Landscape. Talagang Brenas Farm talaga yung pinaka parang dulo na rito na farm na pwedeng pasyalan. Balik tayo dun. Isa. Kami tambay-tambay na lang muna dito ni Coffee hanggang sa medyo dumilim para makita namin yung itsura mismo ng Brenas Farm pagkagabi. Maraming ilaw yan pagkagabi. Ilang gabi na akong hindi makatulog ng maayos. Madalas, lagi akong kulang sa tulog at sumasakit ang ulo. Siguro ay dahil sa sobrang pag-iisip. Pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya mas pinipili ko na bumiyahe at pumunta sa mga lugar na may nakakamanghang tanawin at nakakabinging katahimikan. Dahil ito ang nagbibigay sa akin ng kalmado at payapang kaisipan. Ngayon ko mas naiintindihan ang salitang peace of mind. At sa oras na meron ka nito, protektahan mo dahil merong mga taong susubukan sirain ito sa'yo. Sa nakikita ko kasi nung huling punta ko, medyo wala namang gaano nadagdag. Yun pa rin naman. Pero kung halimbawa first time nyo naman na makapunta dito, try nyo pumasok at ma-enjoy nyo yung mismong mga pwede kayong mag-picture dito. Gandang pagmasdan, no? Habang papalubog yung araw. Sa tuwing lumulubog yung araw, naisip ko na kada bagong araw kinabukasan, pagsikat niya, bagong adventure, bagong pakikipagsapalaran, bagong pag-asa. Sayang, nalimutan ko lang magdala ng kape. Hindi sana nagkakape ako habang pinagmamasdan ko to. Okay na? Tara na. Nakagala ka na, ha? Uwi na. Hinintay na tayo ng mami dun sa school. Nandun na raw ang mami. Nag-chat na sa akin. Nakita na rin natin ng maliwanag itong Brenas Farm at nang may ilaw. Ang pagsapit ng gabi. Ganda naman pala Yun nga lang, lakas ng sound trip. Hindi ko mapil tuloy yung nature pagka ganong maingay yung ma-sound trip. Ilaw. Let's go, Coffee.